ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri, wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti na ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti na ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti na ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti na ng ating Diyos. Napakabuti na ng ating Diyos. Napakabuti na, napakabuti na, napakabuti na ng ating Diyos. So that, Lord, hindi man namin maisa-isa at siguro hindi bagay na isa-isahin pa, but you know. Ang pagsasamantala, ang anomalya, ang korupsyon, ang pagkamakasarili ng aming mga leaders, at kung ano-ano pa. Ngayon po, Panginoon, the least or kung makakatawan ko po ang kapatiran, the least we can do, isumbong namin sila sa iyo sa pinaggagawa nila sa bansa. Mula sa pangunahin na
luklukan ng pamamahala hanggang sa kababaan ng paglilingkod, sabi nila, sa bayan. Panginoon, sinusumbong po namin sila sa iyo. Sa kanilang pinaggagawa. Wala po kaming kakayahan para masawata ang mga kalokohan na nagahari. Sa halip, amin pong dinudulog sila sa iyo. Papangyarihin po ninyo, maghari po ang inyong katarungan, ang inyong katwiran sa aming bansa. Upang sa ganon, all the more, we can expect yung kanang kamay ninyong makapangyarihan patuloy na kikilos sa kabutihan ng aming pamayanan. At yun po ay may epekto, bababa, pangunahin sa pamimilyang Pilipino. Hindi po yung papangako, hindi po yung sasabihin ng mga kandidato o sino pa man, kundi Panginoon, kayo po ang aming dinudulugan. At gisingin niyo po, Panginoon, patuloy ang damdamin, ang isip ng iyong iglesia sa kabuuan dito sa bansang Pilipinas. Gisingin niyo po kami na yung mga sinasabing tagasunod ni Kristo, na mabuting balita ay may pahayag po namin sa mga pamamaraan na binibigay niyo maging sa likod ng pandemya. At kasama po rito, whenever we pray for healing sa mga nagkakasakit, behind that, Lord, may we present the great healer. Dili ba kundi kayo na aming Panginoon, na nung nandito kayo sa mundong ibabaw, isang pagtitibay, pagpapatunay na totoo ang inyong sinasabi, ay yung mga paggawa po ninyo ng mga kababalaghan, kasama na nga po ang pagpapagaling. Kaya Ama, itulot niyo po, bawat pamilya ng MCF, kalusugan, kagalingan. At bawat individual na ika nga po nagtitis sa mga kaliitan ng kanilang pagpapala na tinatanggap, hiling po namin dagdag pang ayuda, hindi sa gobyerno, hindi sa pribado, kundi mula po sa inyo mismo naming Ama. Dagdag pong kapayapaan, kapanatagan ng kalooban. Hindi po maging aligaga, hindi po maging yung bang pabago-bago ng timpla ng kalooban. At siyempre po, yung buhay kabanalan, buhay makakristyano. Upang sa ganon, ang dulo nga po ay yung kaluguran ninyo. At pagka napapangiti po namin kayo, makakaasa po kami. Yung palagi namin naipapanalangin sa inyo, that every day in our life, and it is our prayer right now, O Lord, for every family of MCF, na dalawang magkasama na katotohanan. Reserved blessings, opportunities of service. Every day, makalaan sa aming Panginoon. At yun po ang aking panalangin para sa aking mga kapatiran na miss ko na po, Panginoon. Yun po ang aking dalangin sa bawat miyembro ng tahanan, mapamatanda, mapabata. Magkasama-sama po, Panginoon Diyos. Kaya, hinihiling ko po ang lahat ng ito, alang-alang sa aking mga kapatid. Sa pangalan po lamang, wala nang iba pa. Pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong tema for today ay the indwelling word of Christ. Yung nananahan na salita ni Kristo. At ang atin pong tekstong pagbabasihan ay yun pong sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas, chapter 3, verse 16. Colossians 3, verse 16. At aanyahan ko po kayong tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Kung kayo po'y nakatayo na, ito po ang sinasabi ng Colossians 3:16. Let the word of Christ dwell in you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom,
and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. Pinagpala na po ng Diyos ang kanyang mga salita. Maaari na po kayong maupo. Sunday after Sunday, we were being taught about the importance and power of God's Word in a Christian's life. Ibig sabihin, kung Christian ka, mahalaga sa iyo ang salita ng Diyos. God's Word is powerful. It is alive. It transforms. It is like a roadmap. But para ma-realize at anihin po natin yung mga benefits na yan ng salita ng Diyos, we need God's Word to dwell in us. All those things that we have discussed, lahat ng yon parang magiging abstract ideas lang or mga sabi nila empty cliches na hindi natin lubusang ma-appreciate if we are not spending time with God's Word and it is not dwelling in us. Kapatid, how is your time with God's Word? In 24 hours a day, 168 hours per week, 720 hours a month, ilang oras o minuto ang nai-spend mo sa salita ng Diyos? Sa kabilang banda, ilang Korean novela, ilang TV series or movies, ilang round ng games naman ang natatapos mo. You know, one thing about this pandemic is that generally, we have a lot more discretionary times. Pag sinabing discretionary time, yun yung mga uncommitted time na nagbibigay sa atin ng discretion kung paano natin gagamitin. So ang question, how are you using them? Kasunod yung question na, what are you passionate about? Ano ba yung mga gustong-gusto mo? Ano yung kinahuhumalingan mo? Well, nitong pandemic, madami yung nakadiscover ng passion nila o bumalik doon sa dati nilang passions. Diba? Madalas nating nababanggit yung mga plantito-plantita ay na-revive yung kanilang passion sa paghahalaman, yung iba sa cooking, baking, yung iba biking, reading, drawing, etc. As a Christian, are you passionate about the Word of God? Passionate ka ba sa salita ng Diyos? Sabi po ni Donald Whitney, and I quote, sabi niya, no spiritual discipline is more important than the intake of God's Word. Nothing can substitute for it. There simply is no healthy Christian life apart from a diet of the milk and meat of Scripture. Hindi daw pwedeng magkaroon ng healthy Christian life nang nakahiwalay dun sa diet ng salita ng Diyos. So, pag-aralan po natin yung text natin. Sabi ng Colossians 3:16, yung unang bahagi na sabi niya, let the word of Christ dwell in you richly. So, yun daw, word of Christ, yun yung pinaka-subject po rito, word of Christ. Sa ibang translations, chinek ko po ang pagkakasulat nila ay teachings of Christ. Ano po ba yung tinutukoy doon? Sabi po ng majority ng mga Bible scholars, yung teachings of Christ, yung mga turo ni Kristo, yun daw po yung correct interpretation and application of the Old Testament. Kasi constantly ay nagko-quote ang ating Panginoon mula sa mga laws, prophets, Psalms, and pagkatapos ine-explain niya po yun. Kumbaga, ikinokorek niya pa nga yung mga maling interpretasyon at paliwanag ng mga Pharisees and teachers of the law. So when we say teachings of Christ, it refers to the Old Testament. Yung tamang pag-interpret at pag-a-apply ng Panginoon doon sa lumang tipan. And at the same time, in the New Testament, yung teachings of Christ, they were referred to as the apostles' teachings. Yun po yung sinasabi sa Acts 2:42. They remain in the apostles' teachings. At pag sinabing apostles' teachings, ang tinutukoy niya rin yung teachings of Christ din.
And then, yun din po yung tinutukoy ni Paul doon sa 1 Corinthians 11:23 na sabi niya, I received from the Lord what I also passed on to you, yung tinanggap mula sa Panginoon. So, the teachings of Christ, yun din yung kabuuan ng turo ng New Testament. So, in short, pag sinabing the teachings of Christ, it is the Old Testament and the New Testament combined. Ibig sabihin, the whole Bible or the entire 66 books of the Scriptures. So, let the teachings of Christ dwell in you richly. Parang sinasabing, let the Bible, let the Word of God dwell in you richly. At ano ba yung itinuturo? Ano ba yung matututunan natin sa salita ng Diyos? Well, the Bible, the Word of God will teach us 3 things. 3 bagay yung dapat makita natin mula sa salita ng Diyos. First, the Bible teaches us about God. Tungkol sa Diyos, ipapakilala sa atin ng Biblia ang Diyos. Who He is, what He is like. Dapat makilala natin ang Diyos na banal, ang Diyos na mapagmahal, ang Diyos na makapangyarihan, yung biblical na Diyos. Alam niyo po kasi, merong mga nangangaral tungkol dun sa Diyos na it is unbiblical. And when I say unbiblical God, ganito po yung nangyayari. Instead of God creating man according to His image, ang nangyayari, it becomes man creating God according to what He wants God to be. Diba? Kung ano yung gusto niyang Diyos, yun yung paniniwalaan niya. Ano yung example nun? All mercy, no justice. Yun yung gusto ng tao na Diyos. Puro mercy, walang justice. All love and no wrath. Puro pagmamahal, walang galit. All grace, no judgment. All accepting, lahat tinatanggap. No rejecting. Hindi po totoo yan ha. Si Jesus mismo nagsabi, hindi lahat ipapapasukin sa kaharian ng Panginoon. Hindi lahat tatanggapin. Merong mare-reject. All heaven and no hell. Unbiblical God po yun. Malinaw ang John chapter 3 verses 16 to 18. Malinaw ang Matthew 7 verses 21 to 23. Kung ano ang itinuturo nito patungkol sa Diyos. Okay, the Word of God will teach us about God. Pangalawa, the Word of God will teach us about salvation, tungkol sa kaligtasan. Man's need for salvation. Kailangan natin ng kaligtasan because of sins. Because of our sins. Kinakailangan i-recognize natin na tayo ay makasalanan. Kinakailangan nating pagsisihan yung ating mga kasalanan because salvation is by grace through faith in Jesus Christ alone. Yun po yung paraan ng kaligtasan. Hindi sa pamamagitan ng gawa, hindi sa pamamagitan ng pagme-member sa isang church o kung ano pa. Tandaan natin, in salvation, there is no forgiveness without repentance. Madalas kong binabanggit. Kung yung gospel na narinig mo ay walang tinuturong repentance, that is an incomplete gospel. Because there will be no forgiveness without repentance. There is no, kumbaga, hindi po pwedeng merong pagpapatawad ng hindi kinikilala yung kasalanan. And salvation, yung kaligtasan natin, is secured and will not be lost. Kung ikaw ay sumampalatay sa Panginoon at tumanggap ng biyaya ng Diyos na kaligtasan, your salvation is secured in God's hands. And it will not be lost. Hindi po nawawala ang kaligtasan. Yun po yung itinuturo ng Biblia. Pangatlo, ulitin ko 3 bagay yung tinuturo ng Bible, ng salita ng Diyos, ng teachings ni Christ. It will teach us about God, it will teach us about salvation, and it will teach us about Christian life. Papaano tayo mamumuhay bilang mga followers ni Jesus Christ. A true, saved Christian is regenerated and therefore sanctified. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo,
bago ng nilalang. Wala na yung dating pagkatao niya, siya'y bago na. So yung Christian life dapat merong pagbabagong nakikita sa buhay. How Christians should think and how Christians should act. Kinakailangan makita yung ating testimony, yung ating patotoo, and yung ministry in the body of Christ. That's what the Word of Christ, that's what the Bible is all about. Balikan po natin yung verse. Sabi, let the word of Christ dwell in you richly. So, yung salita ng Diyos, yung Bible, the Old and the New Testament, sabi ng verse, it must dwell in us richly. Yun pong word na dwell, yung original Greek word na enoikeo, ang ibig sabihin po nun, to inhabit, to reside, to stay. Kinakailangang manahan. We are not talking about the Word of God, no? Yung salita ng Diyos na it is being accepted on Sunday morning and then after lunch, it's gone. Na parang dumalaw lang o pumasyal lang yung salita ng Diyos. Ang tinutukoy po dito sabi, the Word of God must stay. Dapat manatili. Dapat tumira. Hindi bisita lang. Dapat manirahan. And it will not just stay. Ang sabi pa ng Word, it must stay richly. It must dwell richly. Sa Tagalog sabi, dapat ay saganang manahan ang salita ni Kristo. Sagana siya na mananahan. Well, for the purpose of discussion, I will present two levels of the indwelling Word of God. First, the indwelling Word of God, dapat nandun at least the basics of the Scriptures. And when I say the basic of the Scriptures, you should at least know the books of the Bible. Alam natin at least yung mga books of the Bible. Ilan ba yan? 39 books in the Old Testament, 27 in the New. So pagkang halimbawa meron preacher sabihin niya, let's open our Bible in the book of David, chapter 24. Teka, alam mo na, walang book of David sa Bible. Walang book of David. And we should know how to open our Bibles. Alam natin kung ano yung nasa Old Testament at kung ano yung nasa New Testament. Pagka nag-quote, alam nyo kung saan hahanapin. And isa pa, knowing the basic of the Scriptures, we should at least know John 3:16 by heart. Alam nyo ba yung John 3:16 by heart? For anyone for as much as believe Him, they were given the rights to become children of God. John 3:16. And if you know John 3:16 by heart, you would know na yung nirecite ko ay hindi John 3:16. John 1:12 yun. Which we should also know by heart. Dahil sinasabi ng John 1:12 kung paano tayo naging anak ng Diyos at hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. We were given the right to become children of God because of our belief, because we have accepted Jesus Christ as our Savior and Lord. Yun yung sinasabi mga basic scripture knowledge. Ilang mga piling mga verses, a few memory verses, halimbawa, alam niyo yung Proverbs 3, 5-6, yung Jeremiah 29:11, yung Matthew 6:33, yung Psalm 23, yung Psalm 119, 105, yung mga favorite verses natin o sabi ng iba mga life verses that guides you, that guides us in some of our decisions at nagko-comfort sa atin in times of troubles. So, yun yung the Word of God dwelling in us. At least meron tayong basic knowledge of the Scriptures. Pero dito sa verse na ito, Paul added the adverb richly. Richly. Para i-describe niya yung pong degree on how the Word of God must dwell in our lives. That would bring us to the second level. No, not just dwelling in us. Sabi, it must dwell in us richly. It means the bar was raised. So, you know, not just the basics of the Bible, you also know what's in the Bible and what is not. Ano yung nasa Bible at ano yung wala sa Biblia. Halimbawa, marinig natin, minsan kahit sa mga preachers, may mga nagsasabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Nasa Bible ba yon? Or biblical ba yon? O naririnig natin, cleanliness is next to godliness. Saan natin makikita sa Biblia yon? Biblical ba yon?
it is at least debatable. O halimbawa, may nagsabi, yung taong tamad, huwag pakainin. O yung iba sabihin lang, wala sa Bible yan. No, you're wrong. It is written. 2 Thessalonians chapter 3 verse 10 sabi, for even when we were with you, we gave you this rule. Nung kasama nyo pa kami, ibinigay ko sa inyo ang panuntunang ito. Ang taong tamad ay huwag pakainin. Nasa Bible po yun. Kaya yung mga bata, yung mga anak ko, maliliit pa lang, sinasabihan ko na sila. Sabi ng Bible, ang taong tamad, huwag pakainin. Ang taong ayaw magtrabaho, hindi dapat kakain. Turo ng Bible po yun. Kaya hindi pwede sa atin yung tatamad-tamad tayo. Hindi pwede yung Christian tamad. Hindi pwede yung kasi ang sabi ng Bible, hindi dapat kumakain yan. So, and you don't just know them by head or by intellect. Di ba sabi last Sunday, sabi ni Pastor Ness, we were taught that God's Word gives us information received by the head that results to heart transformation and outward regeneration. So the Word of Christ indwelling in us richly means it should affect all the compartments of our lives. Kinakailangan maapektuhan niya yung lahat ng bahagi ng buhay natin. Alam nyo kasi minsan yung buhay natin, parang hiwa-hiwala, iba-ibang compartments. And minsan, yung epekto ng ating pagkakristyano, yung salita ng Diyos ay nalilimit lang dun sa isang compartment. Ano yun? Yung compartment lang kung saan naroon yung ating church life. Yung pagkang Sunday, hindi pa nga buo yung Sunday, minsan oras lang eh. No? Yung compartment kung saan naroon involved yung ating ministry, kung saan ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, kung saan ikaw ay mabait at tumutulong sa iyong kapwa. Pero maraming mga compartments ng buhay hindi naaapektuhan ng salita ng Diyos. Yun yung malungkot. Pero if the Word of Christ will dwell in us richly, then all those compartments should be affected by the Word of God. Ano-anong mga compartment yun? Halimbawa, yung compartment ng career natin. Yung ating profession, yung iyong trabaho, yung iyong negosyo, o kung ikaw ay estudyante, yung iyong pag-aaral. Kinakailangan makikita yung testimony mo, kung ikaw ay empleyado, kita yung testimonya ng isang anak ng Diyos na nagtatrabaho, isang Christian professional na hindi nandadaya, nag-excellent siya, at yung tama yung kanyang paggawa ng kanyang trabaho, and even sa negosyo, ganun din, and even mga estudyante, mga kabataan. Yung compartment ng buhay natin, ng ating pag-aaral, dapat apektado yan ng pagiging Christian natin. Hindi tayo tatamad-tamad sa pag-aaral. Instead, nagpapakasipag tayo kasi yung tatak ng isang Kristiyanong nag-aaral. So, yung compartment na yun ng ating career, yung compartment kung saan naroon yung ating social life. Ano yung social life natin? Nandun yung ating peer groups, yung ating mga kaibigan, yung ating mga barkada. Tandaan nyo, ang sinasabi ng salita ng Diyos, bad company corrupts good morals. Pagka yung mga kaibigan mo ay hindi tama, hindi maayos, at pagkatapos sila yung kasama mo, pwede niyang i-corrupt yung iyong karakter. So, kumusta yung iyong social life, yung mga kabarkada mo? Ano yung iyong mga social activities? Yung iba, mga social drinker lang daw. Pagkang kasama yung mga barkada, may kasamang bisyo. How is your social life? Yung compartment na yan, dapat apektado rin ng salita ng Diyos. Yung iyong finances, yung compartment ng buhay mo that involves your finances, kumusta yung iyong spending habits? Natutunan natin sa Biblical Financial Study, sabi doon, every spending decision is a spiritual decision. Kung paano ka gagastos, spiritual decision yan. Bakit? Because God is the owner. Ang Diyos ang may-ari ng kung ano mang meron ka, and we are His stewards. Meron ka bang savings? O puno ka ng utang? Nagtatides ka ba? Generous ka ba sa pagtulong sa iyong kapwa? Apektado yan ng salita ng Diyos, ng pagkakristyano natin. How about yung compartment ng ating, kung saan naroon yung ating relationships? Yung ating pakikipag-ugnayan, yung love life mo in choosing a life partner. Baka sabihin nyo, walang kinalaman yung pagiging Christian mo, walang kinalaman yung salita ng Diyos sa pagpili mo ng mapapangasawa mo. No! Kinakailangan ay apektado or influence ng salita ng Diyos yung pagpili mo sa magiging kapartner mo sa buhay. Kumusta yung iyong relationship sa iyong asawa? Kumusta ikaw, kung ikaw ay kabataan, kumusta yung relationship mo sa iyong mga magulang?
magre-reflect yan. Hindi po pwedeng babanal-banal tayo pagkatapos hindi maayos yung kaugnayan natin sa ating pamilya. Alam nyo, the Word of God dwelling richly in us means surrendering yung lahat ng area ng buhay natin to the Lordship of Jesus Christ at kung ano yung tinuturo niya, kung ano yung sinasabi niya sa kanyang mga salita. It must affect our decisions and actions sa career natin, sa social life natin, sa finances natin, sa mga relationships natin, and even in our political ideologies. Salita ng Diyos palagi ang basihan. Observation po ni Reverend Scott Harris, isang American preacher. Ito yung kanyang observation. Sabi niya, it is becoming increasingly hard to find professing believers that actually know even the basics of Scripture, much less know it richly. Is it any wonder then that there is little difference between the manner of life between most people who claim to be Christians and those who do not? Observation niya lang po yun. Well, as we know, it's one thing to have little knowledge. Kumbaga, ang konti lang alam mo because ikaw ay bagong Christian pa lang. But when you have been a believer of the Lord Jesus Christ for 5 to 10 years and still hindi mo pa nababasa at least yung major portions ng scriptures, then it is a serious spiritual issue. Ano ang desire mo sa salita ng Diyos? Do you want the Word of Christ to dwell within you richly? Gusto mo bang manahan sa iyong salita ng Diyos? Well, the fact na ikaw po ay naririyan ngayon, sumasamba at nakikinig sa ating mensahe sa ngayon, it shows that you are interested in the Word of God. And I commend you for that. So, I'll give a few recommendations. Dalawa lamang po ito. Una, have a personal devotion. Mag-devotion ka. Magkaroon ka ng pansariling pag-aaral ng salita ng Diyos, ng Biblia. And when you do, kung mag-devotion ka, read through the Bible. Magbasa ka ng Bible. While yung mga devotional guides, katulad ng Daily Bread, yung Experiencing God, ay makakatulong, pero huwag niyong hayaang palitan o maging kapalit ng Bible yan. Unahin yung Bible talaga, yung basahin natin. Pangalawang rekomendasyon ko, get involved in a Bible study where you could interact with other believers. MCFers, kung ikaw ay taga-MCF, mag-attend ka dun sa mga online cluster meetings. Tanungin mo yung cluster leader ninyo kung ano yung schedule, kung kailan yung mga Bible studies, at kung kinakailangan mag-organize ng mga bagong Bible studies so that you will be involved in it. And don't worry, hindi ka magsisisi kung gagawin mo ang mga recommendations na to. Hindi ka malulugi. It will be beneficial for you. Sabi ng Psalm 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Yun ang isang pakinabang natin. Nalalayo tayo sa kasalanan. And then sabi ng John 15:7, if you remain in me and my words remain in you, kung nananatili tayo sa Panginoon at yung salita ng Panginoon nananatili sa atin, sabi niya, ask whatever you wish. Humiling ka ng kahit ano. At syempre, kung nananatili ang salita ng Diyos sa atin, yung hihilingin natin ayon sa kalooban ng Diyos. At ang promise, and it will be given you. Patuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nung verse natin, sabi, let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom. So dito po, sinasabi ni Paul sa mga Colossian Christians na let the word of Christ dwell in you richly as you teach and as you admonish one another with all wisdom. Ito pong mga teaching na ito at itong mga admonishing na ito, pwede po itong mangyari in mga formal ways. Halimbawa sa teaching or counseling setup. But most often, mas madalas, nangyayari po ito informally through our daily conversations and interactions. Pag sinabing teaching, it means imparting knowledge. Kung ano yung alam ko, share ko sa iyo. Yung admonishing, ibig sabihin nun, pagbibigay ng mga payo. And it should be done with all wisdom. Especially po ngayong panahon ng pandemic.
maraming tao ang nagsasuffer from stress, anxiety, and even depressions. Even ang DOH at ang World Health Organization, ang Department of Education nagsasabi that aside from people's physical health, yung mental health is also becoming an issue. Alam po ninyo, coping up with sickness, yung magkasakit ka, hindi po madali. Being isolated, yung ma-isolate ka, mental torture yun. Ako, yung ilang linggo na naka-isolate ako, nakakulong ako sa kwarto, bawal akong bumaba. Wala akong makausap personal. Well, it's a torture, and isolation triggers depression. Dealing with pain of losing a loved one. Yung mamatayan ka. Habang ako'y may sakit, naka-isolate, merong member ng church na pumanaw because of COVID. Gusto kong makiramay. Pero hindi ako pwedeng lumabas. Kaya ko lang tumawag, mag-video call. Pero iba kasi yung pain pagka merong nawala. Yung anxiety due to financial challenges because of loss of income at kung ano-ano pa. Sa mga panahong ito, people need sound and godly counsels. Wisdom that is acquired from the Word of Christ. Yung tipong, what does the Scripture say about it? Well, there may be good counselors who are street smart and practical. Yung meron silang secular wisdom, the wisdom of this world. Well, the wisdom of this world has some value, but it is not kingdom value, hindi eternal. Recently, I have been attending webinars on mental health and counseling, and I intend to share to the church. Yun pong mga natututunan ko dito sa mga webinars na ito on mental health. Siguro makikipag-usap ako sa ilang mga church leaders to organize something para ma-address natin itong issue ng mental health. Matagal na rin naman yung huling in-organize natin pag-aral. I think March pa yon last. I am also a psychology major, and we have a number of psychologists and counselors dito sa MCF, and I see that mental health awareness is a very timely issue nowadays. Ang isang common mistake kasi na nangyayari ngayon is that most of the times, we psychologize the spiritual issues, lalo na yung kasalanan, and we spiritualize the psychological issues like depression. With the Word of Christ dwelling in us richly, we could recognize which is which. Alin ang psychological issues at ano yung spiritual issues. And we could minister to one another. And then yung last part ng verse, sabi niya, let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. So, Paul was calling the Colossian Christians na sabi, manahan yung salita ng Diyos even as they sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in their hearts to God. Yun pong pag-awit, well, it is an important part of Christian life. Yun yung ating pagpapasalamat, pagpupuri sa Panginoon, pag-worship natin. Pero ang sinasabi dito ni Paul, huwag lang tayo basta kanta ng kanta. Sabi niya, even as we sing, the word of Christ should still dwell in us richly. What does that mean? Unawain po natin yung mga inaawit natin. Minsan kasi nagiging issue sa mga churches yung mga inaawit during worship. May mga church members na ang gusto lang nila yung mga lumang kanta. Diba? Yung nasa hymnal. Yung mga inaawit nila mula pa nung kabataan nila, nung kapanahonan nila, nung sila yung mga song leaders. Wala pang band nun, piano lang. At nagpapaawit sila habang kumukumpas. Naabutan niyo yun, yung to God be the glory, great things He has done. Ay, ganun pa magpakanta ko. There's within my heart a melody. Kaya sabay-sabay yung, pati yung baling nung ulat ng leeg, sabay-sabay habang kumakanta. Yun yung nakasanayan lang noon. Kaya yun yung gusto lang inaawit. Paano pag puro kabataan na yung nasa praise and worship team, na puro bago lang yung kanilang kinakanta? Dahil siyempre, yun naman yung nakagisna nila. With drums and guitars pa. Alam niyo po, there is no Christian music. Walang Christian music.
only Christian lyrics. What is important is the lyrics of the song. Ano ba yung sinasabi ng kanta? Ano ba yung nire-reflect noon? Yung attributes of God, nandoon ba yung kanyang sovereignty, omniscience, omnipotence, omnipresence, faithfulness? Nag-e-express ba yun ng gratitude, ng joy in victory, yung prayers for help, deliverance, forgiveness, healing, protection? Does it encourage you, strengthen you, call you to make a decision to follow Him? Yun po yung dapat na nandun sa ating pag-awit. That is why may responsibility po yung praise and worship team natin to make sure that the songs that we are singing are centered on the Word of God. Halimbawa, aawitin mo ba yung merong lyrics na, "Come Holy Spirit, I need you." Tinatawag mo yung Holy Spirit na pumunta sa'yo. Sabi ng Bible, the Holy Spirit is dwelling in you already. Nasa iyo na. Bakit tatawagin mo pa? Sabi ng 1 Corinthians 6:19, "Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God?" Nasa iyo na yung Holy Spirit Ba't tinatawag mo pa? You just need to yield to Him and be filled with the Holy Spirit. O kaya, minsan inaawit natin, "I am a friend of God." What does that mean? Ano ibig sabihin nun, "I am a friend of God"? Sabi ng John 15:14, sabi ni Jesus, "You are my friends if you do what I command." So, kung talagang kaibigan tayo ng Diyos, kaibigan tayo ng Panginoon Jesus, sabi ni Jesus Christ, "You do what I command." So, mapapaisip ka, am I really living as a friend of God, as a friend of Jesus? Am I following Him? Am I doing His commands? Or, baka naman namumuhay ako bilang kaibigan ng sanlibutan. Sabi ng James chapter 4 verse 4, "You adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred toward God? Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God." Alam nyo, maglalakas loob na din po akong banggitin. Total, naririnig po tayo sa radyo through 702 DCAS at napapanood sa FB page ng DCAS. Alam niyo po, may mga sikat na Christian groups or bands, both foreign and local, na hindi niyo na po maririnig yung mga kanta nila na pinatutugtog sa DCAS. The primary reason is yung doctrinal or theological beliefs of those groups o ng church na kanilang nire-represent, they are not consistent with the biblical teachings na madalas nagre-reflect sa lyrics ng kanilang kanta. At tayo po sa MCF, sa Marikina Christian Fellowship, we concur, we subscribe, we agree with that stand of Far East Broadcasting Company, 702 DCAS. Kaya we have asked our praise and worship people to refrain from using the songs of those groups in our worship singing. Ang sabi nga ni Paul, even as we sing, the word of Christ should still dwell in us richly. Kasi po, madalas, yung singing, method of teaching na din. Minsan nga, mas madalas pang natatandaan at mas madaling i-quote yung lyrics ng songs kaysa sa Bible verse. So dapat, biblically accurate yung lyrics ng ating mga kanta. And the verse also tells us that there are different kinds of songs that we should sing. Sabi, as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your heart. Pag sinabing psalms, normally ito yung mga lyrics that are verbatim from the scriptures. Talagang from the Bible, nilagyan ng tono. No, yung verbatim, yung words na yun. Pag sinabing hymns or spiritual songs, yung mga kinomposition that are according to the scriptures. So, ano man po yung ating inaawit, whether psalms, hymns, or spiritual songs, nasa tono ka man o wala, nasa timing ka man o wala, ang mahalaga, yung salita ng Panginoon na saganang nananahan sa atin dahil ito yung maglalagay ng tamang attitude sa ating puso. At ano yung attitude na yun? Sabi ng verse, gratitude in our hearts to God. Punong-puno o pusong-puno ng pagpapasalamat sa Diyos. Pagpapasalamat sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Pasalamat sa kapatawaran sa ating mga kasalanan.
Pasalamat sa mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay, pagsagot sa ating mga panalangin, pagbibigay ng gabay, kagalingan, proteksyon at marami pang iba. We should have a heart that's full of gratitude to our God. In conclusion, napahaba ata tayo, pero magtatapos na. The Bible, the Word of God, is the constitution of our Christian life. This is our guide. This is our roadmap. It gives information to our head that results to the transformation of our hearts, leading to outward regeneration. So, anong dapat natin gawin? We must let the Word of Christ dwell in us richly. And the first step is to spend time with God's Word. Natatandaan niyo po yung hand illustration ni Pastor Willie, yung sinare sa atin ni Pastor Willie, I think 2 Sundays ago. Anong gagawin dapat salita ng Diyos? Sa TAM sabi, meditate, memorize, study, read, hear, and then sa palm, apply. Spend time with God's Word. Sabi ni R.C. Sproul, isa pong kilalang writer, sabi, we fail in our duty to study God's Word not so much because it is difficult, not so much it is difficult to understand, not so much because it is dull and boring, but because it is work. Our problem is not lack of intelligence or lack of time. Our problem is that we are lazy. Ouch. Ang sakit naman nun. Pero, parang totoo eh. Yun yung sabi ni R.C. Sproul. So, maganda. Magkaroon tayo ng resolution. After hearing this message, ano yung resolution? Dapat, starting today, simula ngayon, magkaroon tayo ng desire to spend time with God's Word. Maglagay tayo, anong spend natin? 30 minutes a day? At least 3 hours per week. Dapat meron tayong ganong resolution. So, I encourage you to make that commitment. Pwede ba? Pwede ba? Gawin natin commitment yung resolution na yan. So, kung payag kayo, pero gagawin nyo to, dapat magaang sa puso niyo at hindi napipilitan lang kayo. Pwede ko bang hilingin tumayo kayo mula sa inyong pagkakaupo? Tapos, taas yung kamay na parang sumusumpa. May panata. And then, meron tayong resolution. Resolution that starting today, we will spend time with the Word of God. Repeat after me. Repeat after me. Seryoso po ito ha. But again, kung ayaw ninyo, bahala kayo. But as a Christian at nakita natin yung kahalagaan ng salita ng Diyos sa buhay natin na dapat manahan ito sa atin, we have to make this resolution. Okay, repeat after me. Starting today, I, state your name, will spend time. Sabihin nyo kung gaano katagal, 30 minutes a day, 3 hours a week. Starting today, I, state your name, will spend time with God's Word. So help me God. Kung ginawa po ninyo yung commitment, yung resolution na yan, pagpalain kayo ng Panginoon. Let's pray. Aming Diyos, nagpapasalamat kami dahil ang inyong salita ay ibinigay ninyo upang gabayan kami sa aming buhay. Sa pamamagitan ng salita po ninyo, nakilala namin kayo. Sa pamamagitan ng salita ninyo, nalaman namin ang daan ng kaligtasan. At sa pamamagitan ng inyong salita, kami ngayon ay ginagabayan to kung paano kami mamimuhay. Lord, it is our desire for your word to dwell in us richly. Lord, teach us kung ano yung dapat namin gawin para mangyari ito. Lagyan niyo po kami ng desire, ng passion, ng commitment for your word. Alamin namin ito, malaman namin, at maipamuhay namin, maibahagi namin, magawa namin kung ano yung nais nyo ayon sa inyong salita. Sabi nyo, your word
will not return to you without accomplishing its purpose. So Lord, we pray, let your word accomplish its purpose even today. We pray this in Jesus' name. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless you. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world through MCF as we gather to grow and scatter to sow. Your kingdom be established in our hearts and in our home. God, yes, dear God, bless the world through our hearts. Let our hearts be your service arm. Now disciples, later disciples. Believing in abundant blessing, from a different full of hope, of love and of faith. God, oh my God, bless the world through MCF as we gather to grow and scatter to sow. Your kingdom be established in our heart and in our home. God, yes, dear God, bless the world through us. We wanna be a sharing partner. Going places, meeting people, showing them your life and salvation, telling them in Christ. We celebrate life.